Ito ay patungkol sa nangyari naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. Ang problema kasi dyan kay Aling Clara, masyado siyang madaldal. Akala niya lahat ng issue, kailangan niya kagad na ipagtanggol ang administrasyon. Kagaya ng nangyari dyan sa Buanga, dapat tumahirit muna siya, hinayaan niya muna mag-imbestiga, yung mga ahensya na dapat mag-imbestiga. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisi itong mga guro sa kanyang pahayag tungkol sa moralidad at asal ng mga estudyante. Aniya, nais lamang daw niya ipaalala yung malaking papel ng mga guro bilang gabay at pangalawang magulang ng mga kabataan. Dahil dito, hindi humingi ng tawad Attorney si Castro sa kabila ng batikos mula sa mga grupo ng guro at ipinakita niya yung isang halimbawa upang suportahan yung kanyang punto. Kabilang dito, yung mga larawan bilang suporta ng mga estudyanteng sumigaw at ng insulto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bumisita ito sa Davao City. Kabilang na din yung screenshot ng video kung saan makikitang ang umano'y nagtuturo ang isang guro na may mga mapanlait na salita laban sa Pangulo Attorney Sal. Ito po ay naging na din na usap-usapan nung mga nakarang araw dahil nga po magkaiba yung mga sinasabi niya sa mga nakarang araw patungkol nga din to sa insidente nung pamamaril doon sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University. Attorney. Ang problema kasi dyan kay Aling Clara, masyado siyang madaldal. Akala niya lahat ng issue, kailangan niya kagad na ipagtanggol ang administrasyon. Kagaya ng nangyari dyan sa Buanga, dapat tumahirit muna siya, hinayaan niya muna mag-imbestiga, yung mga ahensya na dapat mag-imbestiga. Gaya na sinabi natin, di ba? Di ba tinatanong mo ako, sabi ko, masyadong premature pa. Hayaan muna natin alamin ang mga background ng lahat ng mga involved dyan bago tayo mga komentar. Masyado siyang madaldal.